Iginit ng Armed Forces of the Philippines na sarili nilang kakayahan ang pagkakadetect sa Russian submarine na dumaan sa West Philippine Sea. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Yes, Aljo, bukod nga sa Russian submarine ay namataan din yung isang rescue tanker at isa pang support vessel ayon sa Philippine Navy. Unang namataan, unang na-monitor yung submarine ng Russia noong November 28, 80 nautical miles mula sa Cape Calavite sa Occidental Mindoro. 8 to 10 nautical miles mula naman doon sa submarine ay dito namataan yung dalawang support vessels na sumagot naman sa radio communication ayon sa Navy. The context of the situation is most likely they were there to receive fuel, to charge their batteries, in as much as a Kilo class is a diesel-electric submarine, or probably to do some minor repairs for whatever derangement they incurred. Sabi ng Navy, December 1 nang makaalis sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea ang submarine ng Russia na binantayan ng BRP Jose Rizal at isa pang pinalipad na aircraft ng Pilipinas. Nanggaling araw ito sa military exercise sa Malaysia na pabalik sa Vladivostok, Russia at nakaibabaw sa tubig ng dumaan sa West Philippine Sea at naghihintay lamang daw na bumuti ang panahon. Iginit naman ng Armed Forces of the Philippines na na-detect ang submarine sa sarili nilang kakayahan sa tulong na rin ng mga bagong kagamitan sa ilalim ng AFP modernization. Ito ang unang beses, Aljo, na may na-monitor na dumaang submarine sa EEZ ng Pilipinas. It was the first time we spotted one, and we were able to respond using our own capabilities. Aljo, sa ngayon ay medyo limitado pa yung kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines o ng Philippine Navy dun sa mga pagdetect sa mga underwater assets. Pero patuloy nga yung ginagawa namang development dito sa tulong na rin niya ng AFP Modernization Program kung saan marami pang bagong kagamitan ang nakatakdangang dumating or bibilhin ng ating armed forces. Aljo. Maraming salamat, Patrick De Jesus.